Amen. Kasi alam niyo po bakit naging tao ang Panginoon? Ganyan po sinabi ko kanina. Naging tao siya para tayo nasabi na kasalanan. Kasi nung walang pagtigis ng dugo sa krus, hindi tayo magkakaroon ng katawin. Palagay niyo po kung hindi naging tao ang Panginoon. Pero hindi tayo maligtas na. Wala tayo dito ngayon. Ang Panginoon ay pinanganak. Puro pagaling ng mga may sakit. Amen. Maraming mga himala ang ginawa natin sa amin. Kaya masabi ko ng Panginoon makakapagpay sa napakagaling lang pagmamahal tayo. Panigay niya yung sarili niya para tayo. Amen. Dapat tayo ng wala sa pupus. Amen. Amen. Kaya natin mag-base sa bukas. Amen. Malapit na ang bukas. Sa ano po, sa mapasente pa rin, sinabi ko eh. Iba ka kalong yung mga Pati 24. 7 to 10. Okay lang yan. 7 to 10.
ay at sumagot sa kanila. Ingat mo walang 7 to 10. pagkakataon. Sapagkat ang bansa ay nag-aalala laban sa mga bansa. At ang kaharian laban sa kanila, nagkakaroon ng tagbutog. Di ba dinakaroon ng tagbutog nito? Nakakalas tayo, di ba? Hindi ba gutom eh. Kaya nasin natin yan, tagbutog. Papatayin kayo sa mga namumuyan ng mga bansa, alam-alam sa akin ng wala. At gayon ay maraming matitisod at pagkakamilo ng lang namumuyan sa isa't isa. At maraming bula ang pulpita ang iiritaw at maniling lang yung marami. Yung mga pulpita ng mga maraming bula ang pulpita. Yung mga magtuturo. Halimbawa siya. Nabalitaan ko siya. Pastor. Sibuloy. Pastor. Sibuloy. Sabi mo ng mga pilots. Yung nagplano. Sabi mo nagsisikal. Pero ito naman. Parang siya naman. Kaya natin masasabi tayo. Kaya meron tutuwa sa mga maraming mga ilaan na nabeda. Sabi ko na, kaya may program. Naglaman ko sa pero tayo, nakakulong na siya doon. Hindi naman. Investigation. Mas nag-investigate ko talaga eh. Nag-reklamo ba? Nadalawin ang mulas siya. Nadalawin sa magdala. Kaya ginagawa ko sa akin. Dapat ingat po tayo sa mga pula, mga puputan. Kasi hiniligaw tayo na. Sabi doon, maraming pula ang mga puputan. Ano, hindi tayo sa mga puputan. At dahil sa pagsalansak, sasagana ang pag-ibig ng marami. Magiging walang sabi yung sinabi ko, biglas. Itagwat siya, hanggang sa kapag sa pag-ibig. Amen. Patuloy lang tayo kasi katapat mag-ibig siguro. Patuloy lang tayo sa presensya ng Panginoon. Yun po, Konting ano lang. So, kung babasahin po natin to, sabi dito kasi, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At may binanggit din sa mga bulaang guro. So, paano po ba natin malalaman yung mga bulaang guro? Ang mga bulaang grupo po ay grupo o guro. Mga guro na rin, ganun. So, yun. Sila po ay nangangaral, malalaman nyo, sa mga ganitong paraan. Una, si Jesus ay hindi Diyos. Tao lang siya. O kaya naman, anghel lang siya. Propeta lang. Tapos, pinipilit nilang ang mga tao ay maging matuwid. Pinipilit nila yung mga tao maging matuwid. At kinukundina yung mga taong nagkakamali. Ibig sabihin po nung kinukundina, ibig sabihin, sinasabi yung mali mo, pero hindi naman tinuturo yung dapat mong gawin. So, ang isang tunay na Kristiyano po kasi, lalo na kung ikaw ay magtuturo, una sa lahat, tanggap mo kahit sinong tao. Hindi ka namimili. At pangalawa, at higit sa lahat, ay pinapangaral mo si Kristo ay totoong tao at totoong Diyos. Siya'y namatay, muling nabuhay, at babalik sa takdang panahon. So, pag isa man po sa mga yon ay hindi pinaniwalaan, huwag na po tayong umasa. Di ba? So, sabi po dito, ang manatiling tapat hanggang wakas siya maliligtas. Ibig sabihin po, bakit manatiling tapat? Kasi tayo mga tunay na Kristiyano, susubukin tayo. Problema, darating yan sa buhay natin.
Pero wag po tayo mag-alala, katatagan at kalakasan ay ibibigay ng Diyos para tayo ay magtagumpay. At makakamtan natin yung masaganang wakas. Ano yung masaganang wakas na sinasabi dito ng Panginoon? Sa Mateo chapter 24 verse 14, sabi doon, pag ipinangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa, darating ang wakas. Ano po yung wakas natin? Ang wakas po natin, hindi po tayo pag namatay, wala na. O kaya pag na, nahirapan ka, nawalan ka ng pag-asa, wala na, hindi po yun. Hindi rin po tayo yung yung pag namatay na impyerno ka. Although pwede po mangyari yun kung tayo ay peke. Ibig sabihin, paano po masasabi yung peke? Sabi mo tumanggap ka, pero may tinatago ka pa rin, hindi dapat, sa sarili mo. Ibig sabihin, yung sabi natin for short, nagpapanggap ka lang talaga. Ganon. Pero sabi ng Panginoon, yung manatiling tapat, di ba? Hanggang wakas. Kailan yung wakas? Pag pinangaral na yung mabuting balita sa buong mundo. Alam niyo po ba na meron tayong 24,000 tribes sa buong mundo? At ang tribes na lang na hindi na-reach out ay 1,500 tribes. Out of 24,000 tribes sa buong mundo, 1,500 na lang ang hindi pa nararating na mabuting balita. So, ibig kong sabihin, yung 22,500 tribes, nakarinig na yon. Kaya pumalapit ng wakas. Kaya mga kapatid, ngayon talaga ang panahon na dapat maging tunay na Kristiyano tayo. Huwag nating ayahan na abutan tayo ng Diyos na tayo ay nasa taglamig o kaya ay natutulog. Sabi ng Apostol Pablo, mapalad ang abutang gising. Ngunit kaawa-awa naman yung abutang tulog. Tulog spiritual, ibig kong sabihin. Tulog spiritual, ibig sabihin yung para kang wala kang pakialam sa mga nasa paligid mo o sa mga word of God na naririnig mo na itinuturo sa iyo, ganon. Sabi naman ng Panginoong Jesus, idalangin natin na abutan tayo ng pagbalik ng anak ng tao sa taginit at hindi sa taglamig. Ang buhay ng Kristiyano ay may dalawang season. Ang unang season ay ang taginit at ang pangalawang season ay taglamig. Para sa atin, may tagulan, may taginit, may taglamig. Pero yung taglamig natin, hindi naman mahaba, di ba? Hindi naman ganong kalala. Minsan nga, malamig na nga, mainit pa. Kaya alos taginit, tagulan lang tayo. Sa ibang bansa talaga may taglagas, tagsibol, taglamig, taginit. So, dapat wag natin ipanalangin na abutan tayo sa sa taglagas o kaya sa taglamig. Dapat abutan tayo sa tagsibol at tag-init. Ibig sabihin po, yung sumisibol yung pananampalataya natin at umiinit yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen. So, yun lang po. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito. Ikaw ay luwalatihin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Receive the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace with the love of Christ. Amen. So, yun po. At yung kasing ko na, no? Yung mga bata,